Ang ganda ng panahon mga katoto, oh. Mainit na yung panahon pero hindi pa rin masyadong nalulusaw tong snow dito sa amin. Ito sa Dauphin, makapal pa talaga. Yan, oh. Officially spring na mga katoto, pero ganyan pa rin ang namin, kapaligiran namin dito. Makapal pa yung snow. Pero kaya naman na lumabas. Kasi hindi na ganun kalamig mga katoto kapag tanghali. Tsaka hindi rin masyadong mahangin. Kaya sakto lang yun yung ngayon, yung temperature ngayon mga katoto. Ayan. Makapal pa. Diba? Ang gandang pagmasdan sa labas kasi medyo mainit yung sikat ng araw, pero hindi ka masyadong makatagal sa labas kasi ramdam pa rin yung lamig. Mga katoto, pupuntahan ko si Commander, tapos susunduin ko siya na sa trabaho niya, tapos pupunta kami ng Ethelbert mga katoto para puntahan namin yung box number namin mga katoto. Yung box namin doon, titignan namin kung may sulat kami, yung mailbox namin. Titignan namin kung may mga sulat at mga importanteng mga documents na dumarating sa amin mga katoto. Puntahan ko muna siya. Yung temperature mga katoto ngayong araw na to, positive 1. Ayan, +1 yung temperature mga katoto, kaya maganda yung temperature ngayon. Pero hindi pa rin makatagal sa labas mga katoto kasi may snow pa rin wala pa rin masyadong magawa sa labas. Hintay-hintay lang kasi malapit naman na yung summer. Makakapag-garden na ulit sa labas mga katoto. Okay, puntahan ko muna si Commander mga katoto. Puntahan ko muna si Commander para sunduin siya sa trabaho niya. Ako naman nagtrabaho kaninang nights, alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Kaninang umaga umuwi ako galing ng trabaho, tapos mga alas 8 hinatid ko si Commander sa trabaho niya. Yun yung everyday routine namin mga katoto dito sa Canada. Yung buhay namin dito sa Canada, simple lang. Hahatid si Commander, papasok sa trabaho, tapos ako naman papasok din ako sa trabaho ng evening. Ganon. Pagkatanghali susunduin ko siya para mananghalian pag break time niya. Tapos hahatid ko na naman ulit mga katoto para sa trabaho niya ulit mga katoto. Ganun lang yung routine dito sa amin mga katoto, yung buhay namin dito sa Canada. Ayan. Puntahan ko muna si Commander mga katoto. Usually kapag pumupunta kami ng Ethelbert, bumibili ako ng Tim Horton, ng French Vanilla mga katoto, para habang nagbabiyahe kami meron kaming iniinom na kape. Tapos kasi matagal-tagal din yung biyahe doon mga katoto, 45 minutes din yung biyahe mga katoto, kaya binibili ko siya ng French Vanilla sa Tim Horton mga katoto. Ayan. Malapit lang naman yung Tim Horton dito sa amin, ilang minuto lang. Tapos yung trabaho ni Commander ilang minuto lang din, malapit lang din, kaya
convenient sa amin. Yan. Sama kayo sa biyahe ko mga katoto. Yan. Dito yung ang lugar namin mga katoto, Dauphin, Manitoba. Maliit na city lang siya pero mabubuhay ka na. Marami ng mga establishment din dito. Marami ding mga pwedeng pagtrabahuhan. Hindi ka lang mapili sa trabaho, maraming mapapasukan na trabaho dito. Sarado pa, ginagawa nila nire-renovate nila yung McDonald's dito. Kapag nag-open na yan, pupuntahan namin ni Commander. Ito muna sa Tim Horton ako pupunta. Bibili ko siya ng kape, French vanilla, si Commander. Ay puno. Punuan. Puno. Dito na ako magpaparada. Puno eh. Nandito na ako sa Tim Horton mga katoto. Bibili muna ako ng French vanilla namin. Bibili na ako ng French vanilla namin ni Commander. Ngayon pupuntahan ko na siya sa trabaho niya para sunduin. Sabi niya kasi maaga ko siyang susunduin. May gagawin daw siya. Magde-deposit daw siya sa trabaho niya. Ewan ko kung ano yung gagawin niya mamaya. Pupunta daw siya ng bangko. Ang daming ngayon. Ang daming tao dito sa Tim Horton. Puno. Kaya marami ding nagda-drive-thru ngayon. Mabili ngayon ng Tim Horton kasi sarado yung McDonald's. Puntahan ko muna si Commander mga katoto. Nandito na ako sa trabaho ni Commander mga katoto sa labas. Hinihintay ko na lang siya. Tatawagan ko daw siya pagka nandito na ako para alam niya na nandito na ako kasi busy daw siya mga katoto. Dito na po ako sa labas. Sige po, labas na ako. Sige po. Tawid ka ng daan ha. Pinatay. Bagay makikita naman niya na ako dito. Hindi lang naman yung ano nila, trabaho nila. Yan, makikita niyo dito yung mga toto lalabas. Usually ganito yung ginagawa namin. Sinusundo ko siya pagka uuwi na siya, tapos break time
para meron kaming time sa isa't isa. Kahit na busy sa trabaho, at least nabibigay namin yung time sa isa't isa, mga katoto. Yun ang mahalaga, dapat balance lang na time sa isa't isa, sa mag-asawa o pamilya, tapos pati rin sa trabaho, mga katoto. Hindi lang puro trabaho, i-enjoy din yung buhay kasama yung mahal mo sa buhay, mga katoto. Yan. Gagawin namin, pupunta kami ng bangko niyan. After nun, diretso na kami ng Ethelbert para puntahan yung mailbox namin doon. Titignan namin kung merong mga sulat at mga bills na babayaran, mga katoto. Dati excited ako pagka pumunta ako doon kasi minsan merong bigla-bigla na nagpapadala ng cheque, magkano, $40, $80, ganyan. Kaya sana meron na naman. dito sa Canada, mga katoto, yung buhay dito ganyan lang, simple lang. Napansin ko yung pagkakaiba ng buhay sa Canada tsaka sa Pilipinas. Sa Pilipinas napaka-busy talaga, as in talagang kahit na hindi ka nag-overtime sa trabaho, pag uwi ng bahay galing trabaho, parang napaka-busy ng social life mo. Parang napakarami mong makakausap, marami kang makakahalubilo, marami kang magagawa sa bahay nyo. Ganoon ba? Dito sa Canada, lalo na sa ganitong panahon na winter, pagkatapos ng trabaho, talagang bahay na lang talaga. Tapos wala namang mga kaibigan na pupuntahan, mga kakilala na papasyalan, kasi busy din naman sila. Kaya ganun yung buhay na pagkakaiba, mga katoto, sa Canada at sa Pilipinas. Masaya ang buhay sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, masaya din naman, basta enjoy mo lang kung ano meron ka. Enjoy mo lang kung ano yung ano nasa paligid mo. I-appreciate mo lang, mga katoto. Ganun lang yun, ganun lang. Kaya kaming dalawa ni Commander, talagang binibigyan namin ng time ang isa't isa para hindi namin ma-miss yung bawat sandali na hindi kami magkasama. Ganun lang yun, mga toto. Kanya-kanyang buhay dito sa Canada, kanya-kanyang kwento ng buhay, sakripisyo, pagtitiyaga, at pakikibaka, mga katoto. Ang tagal niya. Hindi ako makapag-park doon sa may gilid doon kasi puno yung parking lot. Hindi naman din ako makapag-park doon, puno din. Marami yatang tao ngayon na nagsilabasan. Maganda kasi yung panahon mainit yung sikat ng araw, pero malamig pa rin sa labas, pero hindi na ganun kalamig kasi kinokontra ng init ng araw. Ayan. So po, mga katoto, nagbiyahe na po kami papuntang Ethelbert para puntahan po namin yung mailbox namin doon, mga katoto. Isa ka rin po ba sa mga kababayan natin na nakakuha na ng permanent residence dito sa Canada? Kung malapit nang grant yung permanent residence ninyo, at mga kababayan natin na nag-a-apply pa rin ng permanent residence ninyo, please panood po itong video na to. Makakatulong po ito para sa ating future reference, para hindi po tayo mamumroblema
pagdating ng panahon mga katoto, kasi napaka-importante po ng video na to para sa ating mga permanent residents dito sa Canada mga katoto. Ito si Commander po ang magpapaliwanag kung paano namin nasabi na pinaka importanteng reminders po ito sa ating lahat mga katoto. Hello po mga katoto, magandang umaga po at magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat kung saan man po kayong bansa ngayon. Ginawa po namin itong video na to is just for friendly reminders po para po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga baguhan or kakakuha pa lang ng permanent residence po dito sa Canada. Hindi po namin ito nilalahat. Baka po meron na lumipat na ng province na nakapag-renew naman ng permanent residence nila or nakapag-apply sila, nag-grant sila sa Canadian citizenship po nila. So, congratulations po. At congratulations din po sa mga kakakuha pa lang ng mga permanent residency nila at sa mga hindi pa po nakakakuha at still on process pa lang yung mga papers nila. Huwag po kayong maiinip, huwag po kayong mangangamba kasi lahat po tayo nakaranas ng ganyan. Pero sa tamang panahon, may kasamang dasal, makukuha po din natin ito. Kaya wag po kayong mawalan po ng pag-asa dahil ganun din po kami. Talaga pong naghintay lang din po kami. So, bago po natin simulan yung info na sinasabi namin about sa importanteng reminders po, kung nakaabot po kayo sa video na to, please don't forget to subscribe, like and share po ng video na to para po masimulan na po natin yung importanteng reminders. Okay? Okay. Ginawa po namin tong video na to kasi meron po kaming kakilala or nabasa at nagtanong or nangyari sa kanila na nag-renew po sila ng PR card nila at yung iba naman nag-apply as Canadian citizenship dito sa Canada. Hindi po sila nag-grant. Why? Kasi po nagkaroon po sila ng problema dahil po after nilang nakuha yung permanent residence nila, permanent residence card or permanent residence confirmation, lumipat po sila agad ng province. Nag-settle down sila or naghanap sila ng ibang trabaho sa ibang province dahil syempre lahat tayo may reason. Either mas malaki ang sweldo, mas maganda ang buhay doon, or may family, may relatives doon, ganon, may kaibigan, kaya tayo lumilipat, right? Pero ito po ay isang paalala lang po, no? At hindi ko po nilalahat na baka mangyari. Kasi po kapag nakuha na natin yung permanent residence natin at lumipat po tayo agad, so means mag-iiba po lahat yung mga information natin, like yung kung saan kayo nakatira, and then yung province of employment, mag-iiba po yun. Syempre magtatrabaho ka sa ibang lugar, or lahat po ng mga information na sinubmit natin doon sa IRCC. So lahat po yun mag-iiba. So after 5 years, kasi yung PR card natin is may expiration, di po ba? Para po sa mga hindi nakakalam, tignan nyo po yung mga permanent resident card ninyo, meron pong expiration yon. So tignan nyo po yung expiration. So 9 months Pwede na mag-apply. Mag-renew. Pwede ka na mag-renew. Before
residence mo, pwede ka na pong mag-apply. Pwede naman na hindi ka mag-renew, okay lang din. Pero nandito ka lang sa Canada. Pag lumabas ka ng bansa, syempre kailangan mo ang card mo. So magkakaroon ka ng problema. Pero kung ayaw mong lumabas sa bansa ng Canada at dito ka lang, okay lang naman kahit hindi mo siya i-renew. So in case na magkaroon po ng gusto mong lumabas ng bansa at kailangan mo yung permanent residence card mo, so kailangan naka-renew ka. Mas maganda talaga na i-renew yung Oo. permanent residence kasi yun yung status natin dito sa Canada. Tama. Pero kapag lumipat ka po agad ng province, dahil gaya ng nabanggit ko kaninang dahilan, kapag nag-renew po kayo or nag-apply po kayo ng Canadian citizenship nyo dito sa Canada, baka magkaroon po kayo ng problema. In 80 to 90% nagkakaroon po talaga ng problema. Kaya po namin ginawa tong video na to. Dahil po sa paglipat nyo agad ng province. Kasi po, kapag nag-apply po kayo or nag-renew kayo ng permanent residence nyo, may mga requirements din po yun. So, doon nila makikita kung kayo po ay lumipat ng province or hindi. Kasi doon nila tinitignan kung kayo ba ay parang tumanaw ng utang na loob, parang ganon. Dahil yung province na tumulong sa inyo or nag-grant sa inyo ng permanent residency ay kailangan nyo rin na magbayad utang, parang ganon. Stay. Ang ano nun is mag-stay din kayo doon sa province na na nag-grant sa inyo ng residency para syempre magtrabaho at mag-contribute ng tax din. Syempre kailangan mo magtrabaho para makapag ka ng tax. So yun yung tinitignan ngayon ng IRCC kung kayo ba ay nag-stay ng at least 5 years or 3 years, 4 years. Pero ang advice ko po, mas maganda kung makapag-stay kayo ng 5 years sa province na kung saan kayo naging PR. Yung iba po magtatanong, paano nila malalaman na lilipat ako ng ibang province? Right? Pero malalaman po nila yan. Kung gaano po tayo kautak, mas mautak po ang IRCC. Makikita nila doon sa mga requirements na hihingin sa inyo once na nag-apply kayo ng renewal. Kasi naka-indicate din po kasi doon na hinihingi nila yung address ninyo within 5 years kung saan kayong province na nakatira, at saka yung pong notice of assessment ninyo sa CRA kung saan din po kayo na province na nagtrabaho, mga katoto. Yun po yung minsan na pinagbabasihan nila para mag-grant yung mga permanent residence na renewal, mga katoto, at yung mga pag-a-apply ng citizenship, mga katoto. At bank statement po, at marami pa pong iba na pwede nyong pagpilian doon kung ano yung pwede ninyong i-submit para magkaroon po ng supporting documents, yung permanent residence card po ninyo na renewal. Sana po merong kayong natutunan, mga katoto, at merong kayong napulot na idea dito sa vlog namin na to, para maiwasan yung sakit ng ulo in the future, mga katoto. Sakit ng ng yung hirap na pag-process ng papel, mga katoto. Sana makatulong ito at maging reminder sa ating lahat, mga katoto. Yes. At kung meron pa po kaming hindi nabanggit na mga
information po na pwede natin i-share sa mga kababayan natin, sa mga subscriber po natin ng RPTV. Please po, comment down below. Wala pong problema kahit ano po yan na mga comments ninyo, as long as nakakatulong po tayo sa ating kapwa, sa ating mga katoto, sa ating mga kababayan, is okay lang po. Maganda po yun. At kung nakaabot po kayo sa video na to, please paki-subscribe naman yung video natin at like na rin at share sa ang RPTV mga katoto para marami pang mga kababayan natin na makakapanood itong video na to at marami magkaroon ng idea kung ano yung buhay dito sa Canada at paano yung processing ng papers dito sa Canada. Ito po ay isang paalala lamang na pwede pong mangyari or possible na mangyari sa atin in the future kapag lumipat tayo agad after nating makuha yung ating permanent residency at lumipat agad. Ito po yung pwede at possible na mangyari or kakaharapin natin problema in the future. So maraming salamat po at sana po kahit papaano nagkaroon kayo ng idea na regarding po sa paglipat agad ng province. Salamat po! Salamat po mga katoto and God bless!